Ngayong araw ng Thursday, pag-uusapan po natin itong tungkol sa Sugpat Alternative School. Ano nga ba ito, no? Alamin po natin, tingnan natin anong magandang balita ang hatid dito. Makakasama po natin ang mismong director ng ALTEC o Ateneo Learning and Teaching Excellence Center. Narito po via Zoom, Sir Rogin Eribal. Sir Rogin, good morning. Welcome back po sa ating program. Good morning, Ma'am Sara, at sa lahat ng mga viewers and listeners po sa 1116 DXAS. Yes po, ito po Thank you for having us. Yes po, ito yung second time na na-interview po kita. Medyo busy si Sir Rogin, kaya natutuwa tayo ngayon na makasama po kayo. Sir Rogin, pwede niyo po bang i-share sa amin, ano po itong alternative school na ino-offer po ninyo? Para kanino ito? Ano po ang mga courses or ano po ang ino-offer nga nito para sa ating mga estudyante? Ang Sugpat Alternative School po ng Ateneo de Zamboanga University ay para po sa mga out-of-school youth na mga nakikinig po ngayon, no? Para po ito sa mga out-of-school youth, sa mga gusto pong makapagtapos ng pag-aaral, kung sila po ay tumigil sa pag-aaral at dati, no, at gusto nilang tapusin yung pag-aaral nila sa junior high school, para po sa kanila yung Sugpat Alternative School, no? Para ito sa mga may edad 16 to 24 years old, no? At mga nakatira malapit dito sa Adzu Lantaka campus, no? Sa mga barangay ng Santa Barbara, Zone 4, Santa Catalina, Mariki, Rio Hondo, no? Sila po yung mga hinahanap natin para sa Sugpat Alternative School. Pero paano po nila pwedeng, paano po sila maging pwedeng part nito? Like, magpapalista ba? May pupuntahan? Ano po yung proseso? Dito po sa Sugpat Alternative School, kasama po natin dito yung Department of Education ng Zamboanga City, no? Particularly yung Alternative Learning System po or yung ALS. Kasama rin po natin dito yung Adzu School of Education, no, para sa implementation ng alternative school para sa school year na ito. So para po maka-enroll sila at makasama po sila sa alternative school, pwede po silang pumunta dito sa Adzu Lantaka campus para po makakuha sila ng functional literacy test, no. Ito po yung parang exam para malaman namin kung sila ba ay nasa junior high school na level, yung functional literacy, at makita natin kung pasok ba sila doon sa Sugpat Alternative School. Usually po, para mas malinaw lang po Sir Rogin, anong grade level dapat sila nag-stop para makapasok sa junior high school or senior high school? Grade 7. Grade 7. Grade 7 po, ma'am. Opo. Kung sila po ay nag-stop dati, kahit 9 years ago, no? Basta nag-stop po sila ng grade 7 po. Pwede po silang pumunta dito at mag-take po ng functional literacy test. At ito yung grade 7 ka nag-stop at dapat ay ang edad mo ay pasok na 16. Tama para po, 16 to 24. ma-avail Dahil sa DepEd ALS, nagsisimula po yung secondary sa age of 16. Sir Rogin, bakit nyo po ito ginagawa? Ano po ang dahilan po ninyo? Bakit po naisip nyo po itong ibigay, i-offer sa ating mga out-of-school youth? Opo. Actually po, hindi po ito yung unang pagkakataon na ino-offer po natin yung alternative school po sa community, no? Ito po actually ay ang third batch na po ng Sugpat Alternative School. Nagsimula po ito noong 2016, tapos merong pangalawang batch noong 2018. At pagkatapos po ng more than 5 years, no, we decided to open the alternative school. Bakit po? Dahil naniniwala po kami na meron pa ring mga out-of-school youth na nakikinig ngayon, no, na andyan lang sa malapit, na gustong makapagtapos ng pag-aaral, no. Alam natin ito, Ma'am Sara, yung education talaga ay the great equalizer, no, at maraming mga pangarap ang matutupad kung ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya yung aming hashtag actually ay hashtag bawat pangarap mahalaga, no. Nagsisimula sa isang pangarap at kapag
binibigyan natin ito ng panahon, oras at effort, no, para makamit ito. Makikita natin na makakamit natin ito balang araw. So sabi po dito no sa pina-flash natin, no enrollment fee, free tuition. Pero ito po ba Sir Rogin, everyday po ba silang papasok dito o kagaya po ng sa ALS, may araw lang po kailan sila dapat pumunta? Tama po, no? Katulad sa ALS ng DepEd, kasi po this is an alternative school, meron lang pong 3 araw na kailangan sa ating mga out-of-school youth para pumasok sa Ateneo, no? Ito ay Tuesday at Thursday, at yung isang araw ay either Wednesday or Friday, no? Kaya po kung meron silang mga other engagement o trabaho o nagbabantay po sila ng kanilang sariling negosyo, maaari po silang pumasok sa alternative school, no? Dahil hindi naman ito kailangan na sa buong linggo ka pong kailangang pumasok. Pero ano po yung mga ino-offer po talaga natin na dapat na pag-aaralan po nila? Sabi po kasi dito, lifelong skills para sa trabaho at negosyo. So for sure, mga practical things at yung mga talagang kailangan na skills ang ituturo. So ano po ba yung mga skills na pwede nilang matutunan po mula po dito? Tama po, no? Ino-offer natin dito sa alternative school yung ALS curriculum, no, unang-una, dahil ang gusto natin ay at the end of the school year ngayong 2026 to 2027 ay makapag-take po sila nung tinatawag nating accreditation and equivalency test ng DepEd, no? Dahil kung nakapasa po sila dito, yun po yung kanilang kumbaga ticket, no, para mag-proceed po sila sa senior high school. So, yan yung pinakauna, no? Matututunan nila dito o matitake nila dito yung mga ALS modules na nasa DepEd ngayon. Pangalawa po, meron din po silang mga subjects on to improve their employability skills at entrepreneurship skills po, no? Nakikita natin na pagkatapos nilang mag high school at kung gusto nilang makapagtrabaho, no, kailangan nila ng opportunity kung saan mas mahasa pa yung kanilang employability skills so that pagkatapos nilang mag-aral ay pwede na silang makapagtrabaho agad. Kung meron naman po silang mga business idea at gusto nilang makita ito, no, in reality at pag-aralan paano gagawin yun, paano ma-sustain, pwede rin po nila itong matutunan dito sa Sugpat Alternative School. Pero for clarification po Sir Rogie, halimbawa grade 7 sila nag-stop, di papasok sila ng grade 8 ngayon, ipo-provide nyo po ang schooling nila hanggang senior high? Ganun, basta maganda ang performance, paano po ba yun? So sa ALS po kasi kapag po ikaw ay pumasok sa ALS at nakapasa ka na sa alternative accreditation and equivalency test, no, yung ANE exam na tinatawag natin, ikaw ay pwede nang mag-aral sa senior high school, no? Sa ALS din na senior high school. Pero ngayon yung sa invitasyon natin, ito ay para sa junior high school level lang muna. Okay. So yung senior high, saan po sila after nun? Pwedeng pumunta na after po ninyo sila ma-train, ma-equip, maturuan, ma-educate? Sa ngayon po, open ang ADZU para sa junior high school learners, pero maraming mga DepEd ALS centers na open na rin yung senior high school para sa kanila. We are actually also thinking, no, pagkatapos ng batch na ito, for the possibility of also opening a senior high school ALS, no, dito po sa alternative school ng Ateneo Respuacan. Pero meron po ba kayong target quota? Kasi baka mamaya po, ilang barangay rin po ang na-mention nyo kanina, no, na pasok. Pwede, may quota po ba kayo for this year? Ilan ang pwedeng ma-accommodate? Para po sa Sugpat Alternative School, naghahanap po tayo ng 35, no, na mga out of school youth po. 35 po dahil hindi po natin makikater lahat po dito sa Adzulantaka campus. Hindi rin po ganun kalakihan yung ating learning center. Pero wag po silang mag-alala dahil
sa malapit lang po dito sa Atzolantaka campus ay meron ding AL Center doon po sa Zamboanga Central School. Meron din po doong mga ALS classes. So ang ginagawa po namin, kapag po nakikita namin na maswak po siya doon sa Zamboanga Central School, ine-endorse po namin sila sa DepEd ALS teacher. Ayun. Para po sa kanilang klase doon. Oo. So wala pong kumbaga, meron po sila mapupuntahan talaga lahat. Siguro ang imbitasyon lang talaga ay pumunta po dito sa Benjamin Limgo Learning Center dito po sa Atzolantaka campus. Don't worry, may plan A, may plan B para sa'yo. Basta importante ay that's right. interested po kayo. Nako sir, Rogin, paano po, kailan sila pupunta dyan sa inyo muli, yung invitation nyo po, at siguro po yung panawagan natin, once kasi makapasok yung slot ay sa kanila na, diba? So maraming gustong makapasok sa 35. So ano ang gagawin nila para hindi po masayang ang opportunity? So dito sa selection process po ng alternative school, magkakaroon po sila unang-una ng pagkakataon na mag-take ng functional literacy test. Pagkatapos po ay magkakaroon po kami ng interview po sa kanila, no, para mas makilala po namin sila ng mas malalim pa po, no. Pagkatapos nun ay bibisita po kami sa kanilang mga tirahan para rin po makita namin kung kamusta rin po sila doon, malaman namin kung saan po sila nakatira, at doon po natin malalaman kung sino po yung 35 na out of school youth na kasama sa Sugpat Alternative School. Dito po sa ginagawa natin, no, mahalaga po yung dedikasyon din na galing sa ating mga out of school youth, no. Hindi po lahat din ay may ganung motibasyon, no, para ipagpatuloy yung kanilang pag-apply sa alternative school. Kaya po yung aming invitation sa lahat ng mga nakikinig na may kilala po na out of school youth o yung mga out of school youth na mga nakikinig ngayon, no, sa ating programa, iniimbitahan namin kayo na huwag sayangin ang pagkakataon na ito na makapagtapos ng pag-aaral, no, makapasok sa ALS at tapusin yung kanilang pag-aaral sa junior high school. At siguro po sabihin na rin po natin in advance, halimbawa mapasok po sila sa 35, ano yung kanilang responsibility naman po? Kasi yung sa inyo po ay free tuition po, di ba? So ano po yung kanila naman na responsibilidad everyday, like baon po sa kanila po ba yun, ang fare, yung ganyan po? Tama po, ma'am, no. Yung mga materials naman po dito sa alternative school ay pinibigay naman natin din po sa kanila. Ang responsibility po na ating hinihingi galing sa ating mga learners ay number 1, sana ay pumasok doon sa 3 araw na hinihingi natin, no, at ibigay ang kanilang makakaya para mas matuto pa at gumaling pa, no, sa kanilang pinag-aaralan. Pangatlo po, tama po yung inyong sinabi, no, kaya po natin napagdesisyonan na dito kumuha ng mga learners malapit lang sa Atzolantaka campus dahil gusto po natin na malapit lang sila, pwede lang silang maglakad, pwede lang silang mag-pedicab papunta po dito sa school nila, dito sa Ateneo Lantaka campus. Ayan, muli ano po yung mga barangay, Sir Rogin? Yung malapit lang po dito, Zone 4, Santa Barbara, Santa Catalina, malapit po dito, malapit sa Fort Pilar, Rio Hondo, at Mariki. Ayan, halos nasa sentro po ng lungsod, sentro del pueblo, no, yung mga barangay po dyan, ang may pagkakataon para makapasok po doon. 35 lang po. Yung Functional Literacy Test o FLT ay natapos na po pala, no? Tama po ba, Sir Rogin? Tapos na yung aming first 24. batch. Meron kaming last batch ngayong week na ito. So, open kami ngayong araw. Actually, may mga naghihintay na rin po doon sa baba ng mga out-of-school youth. Opo. Open po kami ngayong araw na ito hanggang bukas para sa functional literacy test. At antabayanan po nila yung mga announcements namin sa aming Facebook page, no, because we might have to open another batch po for the functional literacy test. Ayan. At panawagan ko na rin sa ating mga listeners dyan, baka gusto nyo pong mag-adopt a child, no, na mag-support sa kanilang pag-aaral while nandito po sila sa Sugpat, mas maganda po. Iba rin talaga kasi, Sir Rogin, yung bang magaan lang ang
maramdaman ng bata, hindi niya problemahin ang kakainin niya. Kasi di ba po minsan pag gutom, kahit maganda ang tinuturo ng teacher, walang pumapasok. So sa ating Tama po mga yan. sa ating mga tagapakinig, ayan po, kung gusto nyong mag-adapt ng bata, kahit 50 pesos per day, contact nyo po kami dahil ifo-forward namin yan kay Sir Rogin kung sino ang pwede. O 50 pesos, pwede na po yan, di ba? Baon ipadala nyo, blessing na po yan. So Sir Rogin, maraming salamat. Baka may gusto pa po kayong i-promote? Yun lang po ang yung invitation namin para sa mga out of school youth na nakikinig ngayon o yung may mga kilala pong mga gustong makapagtapos ng pag-aaral na may edad 16 to 24 years old na nakatira sa mga barangay ng Zone 4, Santa Barbara, Rio Hondo, Mariki, Kasanyangan at Santa Catalina. Iniimbitahan po namin kayo na pumunta dito sa Benjamin Lingo Learning Center dito sa Adzulantaka Campus. Malapit lang po sa inyo yan. At mag-take po at mag-enroll sa Sugpat Alternative School ng Ateneo de Zamboanga University. Alam ko pong may mga pangarap kayo at kung naghihintay po kayo at naghahanap ng opportunity na makamit ito, wag na po natin itong palampasin na opportunity na makapagtapos ng pag-aaral, mas matuto, mas gumaling, at pagkatapos ay makita yung ating mga pangarap na nabubuo at nakakamit natin. Maraming salamat po Sir Rogin sa laging pagtulong nyo po sa ating mga out of school youth. Naisip ko nga pag ako ang barangay kapitan ng mga na-mention nyo po kanina, matutuwa po talaga ako. Kasi di ba mga anak ko yan tapos ngayon may libreng schooling. So Sir Rogin, maraming salamat. God bless you po. Thank you very much, Ma'am Sara. God bless you. Ayan, ating nakausap ang mismong director po ng Altec Ateneo Learning and Teaching Excellence Center, si Sir Rogin Eribal. Muli po sa mga bata, out of school youth, grade 7 ka, hanggang grade 7 lang natapos mo, may pagkakataon po kayo ngayon para makapag-continue sa inyong pag-aaral.